Huwag kang lumingon sa likod mo. May pugot na ulo na sumusunod. Dugo'y tumutulo sa sahig. Handa nang kunin ang ulo mo. Hindi ko na alam kung bakit ko pa ito sinusulat. Siguro para may makaalala sa akin kapag wala na ako. O baka para balaan ka. Pero kung nababasa mo ito, pakiusap, huwag mo nang ituloy. Itigil mo na. Ako si Ernesto. 3 araw na akong nagtatago sa lumang bahay ng lola ko sa May Lopez, Quezon. Dito ko naranasan marinig ang bulungan tungkol sa isang lumang simbahan sa likod ng bukid. Ang simbahan ng San Isidro na inabandona noong 1945. Sabi ng mga matatanda, sa simbahan na yon, pinugutan ng ulo si Padre Gregorio noong panahon ng Kastila. Itinago raw niya ang mga rebelde sa loob ng simbahan. Nang malaman ng mga Kastilang sundalo, hinila siya palabas. Pinugutan sa harap ng altar at ang ulo itinapon sa ilog. Pero hindi raw ito lumubog. Hanggang ngayon daw, kapag kabilugan ng buwan, lumalabas ang ulo sa tubig, naghahanap ng katawan. Nung una hindi ako naniniwala hanggang sa naisipan kong pumunta sa lumang simbahan. Pagdating ko sa loob, sobrang tahimik na parang pinipigilan ng hangin ang sarili nitong huminga. Maya-maya pa, may naamoy na akong usok ng kandila at amoy ng dugo. Habang papalapit ako sa altar ng lumang simbahan, may napansin ako. May napansin ako na isang lumang kahon. May nakasulat na huwag buksan. Dahil sa makulit ako, binuksan ko ang kahon. At pagbukas ko ng kahon, nasa loob nito ang isang ulo ng tao. Hindi bulok, hindi tuyo, parang bagong putol. Maputi ang buhok, duguan ang leeg at ang mga mata bukas. Nakatitig sa akin habang may ngiti sa labi. Anak, nahuli na kita, bulong na matandang pari. Dahil sa takot, napatakbo na ako pabalik sa aming bahay. Pag uwi ko sa bahay, sinarado ko lahat ng bintana. Pero na magsalamin ako sa banyo, nakita ko ang ulo. Ang ulo ng matandang pari. Nasa likod ko, nasa salamin. Yung ulo, nakabitin sa ere. Dahil sa nakita ko, nahimatay ako sa takot. At nang magising ako, umaga na. Sinabi ko sa nanay ko ang nangyari, pero hindi sila naniwala. Mula noon, hindi na ako makatulog tuwing madaling araw. Bumubukas ang pinto ng kwarto kahit nakasarado ito. Ngayong gabi, habang sinusulat ko ito, nararamdaman ko na nasa ilalim lang ito ng kama. Naririnig ko ang paghinga niya. Mabagal, malamig. Parang may basang labi na humahawak sa paa ko. Idol, kung may makita kang lumang sulat na ganito sa bahay mo o sa simbahan, huwag mo nang basahin hanggang dulo. Kasi kapag natapos mo ito, mararamdaman mo na rin ang lamig sa likod mo. Paalam, lubos na gumagalang, Ernesto.